dami mong iingatan, ang daming mini-game sa composition nila. Yeah. Imagine mo yung Joy, kung gusto niyang humanap ng pick-off, kailangan niya munang laruin yung find high-loss. Oo. Hanapin muna. Kasi pag diba? di niya kita, kunwari pumasok siya sa bush tapos nasundot siya, yun na yun. It's over. It's over. It's over para dito. So tingnan natin kasi baka hindi pa naman over para sa AP Brena. Kakayanin ba nilang bumawi against Liquid o seselyuhan na ng Liquid sa panalo ang kanilang huling laro sa first half ng regular season? Pabibilisin pa dito ni Sanjian. Ito yung maganda kapag may Selena ka eh. Mas mapapaaga yung nagiging takbo ng iyong jungle. Lalo na si Carlito at itong Lancelot. No? Kapag maagang level 4, normally dumadalaw ka agad sa gitna yan eh, di ba? Yeah, yung Sigma rotation na ini-implement na ng iba't ibang jungler. Oo. And ngayon, ang maganda rito, since may kasamang high-loss kasi yung Selena, mabilis umalis ng middle lane. So makakaikot ka agad si Sanji and may mga threat ng arrows sa side lane. Ganda rin yung ginawa dito ni Carl even though na sobrang aga niyang nakuha yung purple buff kasi may help ni Sanji. Inantay talaga nilang mag-spawn yung Little Wanderer eh. Yes. Tsaka itong pathing ni Carl TZ, pareha sila mag-ending sa gold lane. Pero ang kinagandaan sa rotation niya is mapipigilan niya. If ever man nag-vertical jungle si James Banks, magkakasalubong sila. No, yun o. Bilis din ang pagkuha. At nililish din kasi talaga ni Sanji eh. Ginagamit niya yung garote niya, ginagamit niya yung mga Abyssal Arrow. Traps niya para mapaaga talaga yung pagkuha ng mga farms dito ni Carlito. Mag-level 4 na siya right after nitong Beetle. At pwede na pumunta doon sa gitna. Ayan na nga yung magiging rotation nila. Pero kung papansin din natin no, yung rotation nga ng dalawang teams natin, especially for Sanji and Xnova, mainit sila dun sa taas. Parang sa taas, gusto nilang mapanalo agad ng 1v1 matchup. So, technically, hindi na yan 1v1 eh. Yeah. Tsaka yung din, yung resource management, kanina pa inahatak ni Sanji yung green ni James Banks. Sinithreaten nila kaya yung Grok ay ipit dito sa taas kasi kailangan niyang batayan yung river rotation as well as the green camp of James Banks. Pero binibigay sa gitna, binibigay kay JP yung pa-level 4, binibigay yung farm. Hindi nga naman kasi kailangan ng level 4 ni Sanji dito. Ngayon may reset na gagawin. Xnova, sinasalo lang namin. Phantom execution! Na-predict ni Carlito kung saan mag-flicker. Itong si Xnova ngayon, lalaban na rin. James Banks, atras muna si Aqua, inilipag yung glorious pathway dahil nga nauna siya dito kay JP mag-level 4. At hawakan na muna ni JP yung pagong. Hindi yata makakalaban dito yung AP Bren, pero hindi din nagmamadali ang Liquid. Tila ba parang inaantay nila yung Bren na lumaban dito sa Turtle. And since nabuhay na si Xnova, I have to commend si Carl. Sobrang ganda nung ulti niya kasi nasabayan niya si Xnova. Ngayon, level 4 na yung roam at mid ng TLPH. Talagang binigay kay JP yung extra minions kasi malaki pa naman yung gap ng XP nila. And ngayon, level 6 yung Lancelot. Grabe naman, napakabilis talaga. Well, level 6 din naman yung Joy. Level 6 din naman. Nakakuha lang ng Turtle, so doon lumamang si Carl plus yung kill na nakuha na kanina. Pero for AP Bren, clearly nakita natin na give up talaga nila yung turtle take knowing na sobrang nakakatakot kasi na merong silinang paulit-ulit lang bato ng arrow, lagay ng trap. So lalapit pa lang yung Liquid, low health na yung mga miyembro ng Bren. Oo, kumbaga yung yung invasive maneuvers din ng AP Bren hindi rin available kasi hindi ka pa nga lumalapit, low health ka na eh. Paano ka lalapit? Tapos may mga traps ka pang kailangan apakan. Ang daming minigame ng AP Bren, yung para silang nagma-minesweeper dito, nasa ba yung trap? Tapos biglang may susundot na halos sa kanila, bulaga.
Papunta ka pa lang dun sa boss game, no? Onti na lang yung ano mo, yung buhay mo. Oo. Ito yung matinding definition na laro na nilaro pa, pre. Parang Oh, ganun 1v1? nangyari. Wait lang, 1v1. Carlito and James Pax. The present or the current versus the future. Pero wala, hindi magkakapatayan. Ay, alam nila na kailangan nilang layuan ng isa't isa, pero I love how James Punks is trying na mag-assert ng dominance against Carl. Kumbaga tinatansa niya kung kaya niya bang sumabay nga sa current dito. Pero for AP Bren, nakikita natin na tila ba nag-aantay lang din sila ng timing para makapag-online si James Punks as well as si Shizu. Yun naman yung pabor para sa kanila. As much as wala nangyayari masyado sa game, it's very fine for AP Bren to just sit and relax and makuha nila yung farm. May Warax na rito, si Lord GM. Hindi naman ganun ka-fruitful yung CC versus Phobius kasi nga alam nila lamang sa turtle dito yung TLPH. Pero ang pinakamalaking worry kasi ng AP Bren is yung mid-game timing ng TLPH. Lalo kapag lumabas na yung Sky Piercer mula kay Oheb. Ayun na nga, nagdo-double lane na nga din si Oheb. So pwedeng dun na tayo makita ng simula dito sa Liquid. And hindi pa rin tayo totally nakakita nung pag may tumamang arrow, rekta all in. Kasi alam din nila na sa ngayon pwedeng mabaliktad ng AP Bren eh. Kasi they also have the kits for the early game. Valentina yan eh, crack yan eh. Tapos hindi pa natin nakikita si Aqua at wala pa siyang kinokopya dito. So nakadepende pa sa mga teamfights na parating. Lalong-lalo na may turtle ngayon. Wait lang, hahawakan mo na kalahati Pinatalian. yung buhay nung Pagong. Nag-tornos na rin ito si Carlito. Ngayon si Lord JM at mag-game po there. Phantom Execution, habulin si Aqua. Nandun yung tornos. Ang sakit ng damage. Pero may double dash naman si Aqua. Sabi na, sige, turn tayo. Si Nova na lang. Ang ating puntahan. Gamit din at the force yung tectonic charge para lamang makatakas. Pero sa kabila pala, sa taas, nakabasag din itong si Shizu. Trade lang yung hinahard dito ng AP Bren. They didn't really want to force any trade. By the way, ganda nung heads up play ni X-Nova. Alam niya kaya siyang patayin ng Lancelot with one of Thorn Rose kasi kompleto yung stacks ng Warax mula kay Carl TZ. So kumbaga ngayon ay willing nang i-give up ang AP Bren ng mga turtle objective. Hayaan na lang magka-space si Shizu. Pero alam din agad, nabasa din agad ng Liquid eh. Kita natin, nag-react agad si Carl. JP. Pero dito, Yun na maalam at napatay din si JP ngayon. 3v1 magiging aksyon. Sanford versus 3. Kaya lang si Oheb ay tumabaho na rin sa may bandang ibaba at nakuha yung Torre doon. Yeah, hinarangan lang protektahan yung bush na apakan dito ng AP Bren para makatulak ng Torre si Oheb. But that's actually good for AP Bren kasi si Carl mainit to go. Wala na siyang facture doon na naubos. Pero sabi ni Sanji, sige, papana muna ako at gagawin kong target shooting itong si Aqua. Kanina pa niya nasasalo yung mga pana dito ni Sanji. pati si Nova eh, nagiging target practice na lang ng isang Selena. And nakikita natin ngayon na kung gaano ka-action kanina yung mga laban, ngayon nagiging maingat ang dalawang koponan. Yeah. Pero hindi pa rin pala mag-all in. Talagang focus lang on poking si Sanji. Alright. Okay. Ang sakit. Pero Torre sa itaas ay napatay na rin at nakuha ni Carlito. Tahimik mo na. Solid si solid si Sanji. Pana, flicker out. Mga pana tapos nag-antay pa nga siya dun eh. Pero medyo requirement to for TLPH. Kailangan nilang i-enforce at some point yung kalamangan nila. Lalo ito yung window ng game na kung saan malakas yung kanilang lineup. Siguro ang tinik lang sa leeg nila is itong CC ni Lord JM kasi yung curtain skull kailangan talaga nilang pag-isipan din kung sino yung tatangke nung ulti ni Lord JM. O kasi even si Sanford na nakakaramdam ng kasakitan at kahapdian mula dyan sa CC. Dagdag mo pa, kahit kasi JP kayang-kayang kalahatiin yung buhay. Pero i-contest ba to ng AP Bren? Tila ang sagot ay oo yata. Diyan na si James Pax. Ngayon, retrihan na lagate si Carlito ng Tornos and Phantom Execution. And the Retribution ay nakasecure. At Oheb ay makakapatay din ng isa at si X-Nova muli. At mamamaalam, nakaagaw pa dito ang TL. Ngayon, nagamit yung curtain call. Kaya lang dito si Shizu versus Sanford. Sasalubungin din ni JP. Babayata. Kailangan nilang matransfer kayo na force na rin. Pero kakaltokan dito ni JP. Makikipagsabay na 2v1. James Pax ay nakatapay din. Pero makakatapos si Shizu dito. Yes, sir. Kaya lang sabi dito ni James Pax, sige, try natin tunawin si JP. Kasabihan mo nakakad mo lang si AP Bren. Ang pumunta doon sa may bandang ibaba. Si Sanford, kakayanin niya ba? Kaya lang sobrang dami din ng AP Bren doon at walang magiging trade ng TL. Yeah, overzealous yung pag-commit dito ng TLPH onto Shizu. Akala nila free Moscow kill pero naandoon yung response ng Hive protecting the Moscow from any potential ganks. Pero si Carl TZ, ito naman, yung nag-iinit na Lancelot.
Nakikipagsabayan lang dun sa mga dash-dash. Pero sabi niya, sige, wag na. Sabihin natin, respetuhin ang damage dito ng AB Bren. Ayun na naman, lasalo na naman dito ni Lord JM. Ang baba agad ng buhay. Look at that. Isang garote lang sa may kagat. Ay. Currents versus the future. Kaya mo ba sumabay sa current? Sabi dito, ngayon si Carlito, Phantom Execution. Sasalubungin dalawang miyembro mula dito sa AB Bren. Abot naman na si Pat. Pero na-dodge with the Tornos, ladies and gentlemen. What a dodge! One could argue na unintentional, pero you can never argue he is the Lancelot man. Ayun nga eh, di ba? Parang, Chamba ba yun? Pero parang hindi din eh. Parehas lang eh, di ba? And sobrang ganda actually ng ginawa at pag-try doon ng AP Bren. Ang kaso lang, si Carl TZ yung inahabol nyo eh. Di ba? Yun yung problema. Si Carl yung inahabol. But clearly, ang hindi natin din napapansin sa ngayon si Oheb. Si Oheb na malayang nakakapag-farm sa laban na to. Actually, ako personally kanina po pinapansin kasi una sa lahat, ang yaman ni Oheb. Pangalawa, ito yung perfect time para maging aggressive sila dito sa Lord fight na to. Kompleto na yung Malefic Roar for Granger. Hero talaga yung hanap. Okay, hinahanap nila. Sabi nila, sige, X-Nova na lang, yung makulit na lang. Ngayon, nagamit na rin. Yung ultimate mula dito kay JP. Sabi nila, sige, target tayo ng iba. Si Lord JM ang napatay. Si Carlito ay pinupuntahan si James Punks. Yung future down ng MLBB. Pero sabi dito ng TLPA, sige, hayaan na natin tumakas. Hayaan na natin umalis. At i-force na ng mabilisan itong Lord. Ang hirap, even with the macro advantage from the Moscow. Yes, nakakaharap ng trades dito yung AP Bren, pero this is a very big objective na nakuha ng TLPH. It's the Lord. Kayang-kayang ubusin ng TLPH yung mga Torngin, lalo wala yung flicker mula kay X-Nova. And mind you, yung team fight hindi pa ganun kadali for AP Bren. Even though tumama yung SOT mula kay Shizu kanina, ang ginawa ni JP Man, inapakan niya yung Shadow. Subukan mo. Inabangan na eh, di ba? Para hindi talaga lumipat doon itong si Shizu. And clearly nakikita natin for AP Bren, things are not going doon sa pinaplano nila. Normally kasi, gusto mong mag-set up kayo having that Grak, pero yung Grak, yung Tectonic Charge, ginagamit na yun pang-extend para makatakas siya. Aray! Aray, Gubo, napaka-hapde. Isang Thornrose lang. Oh my goodness, masakit na rin yung mga ultimate dito, yung mga baril at bala mula kay Oheb. Abyssal Arrow na naman. Ito yung minigame napakarami mong kailangan iwasan mula sa TL. Sobrang mahal naman nila si Oheb. Binakita mo si JP at Sanford kanina. Hinatad yung minion wave para kay Oheb. O pre, magpayaman ka pa. Yun nga tuloy-tuloy lang na pagbayaman. Ang ginagawa ng TL, pera na naman, Torres sa gitna. Carlito ang kukuha nun, pero may mga aura pa naman nasasabog dito sa gitna at sa may bandang ibaba. Torres sa itaas ay pabasag na rin at nakaantabay doon itong si Carl TC. Pero target ata nila si Sanford. Niyoyoyo lamang dito ni Lord JM. Nagamit na rin yung curtain call. Nakatapak na Abyssal Arrow. Trap rather. Pero si Carl TC sasama na rin. Kaya lang atras na muna dito ang buong kubunan ng Cavalry. Good defense pa rin to para sa AP Bren, pero alam din kasi ng Liquid na wala na silang gagawin doon. At clearly, nakikita na natin na nagkakaroon na ng damage outputs ang mga gold laners. And si Shizu, unti-unti na rin siyang nakakahabol sa farmings. Yeah, tiis lang talaga. Malaki lang talaga yung nakuha ng TLPH with that Lord. Again, nalinis nila yung outer towers ng AP Bren. Pero hanggat may Torre pa, pwede pa mag-farm. Si Shizu, kasi yung Lancelot, men. Ang sakit ng damage niya. Imaginein mo yan, si X-Nova yan, yung bato na yan, yung hinahampas-hampas yan ng TC Blade. Ngayon, nagamit na rin yung ultimate mula kay JP. Abyssal Arrow, walang kukonektahan. Pero tagumpay ang pagbasag ng Torre sa ibaba. Grabe, no? Ano lang isang malinis na pathway para mabigyan daan, makapag-push tayo sa baba. And then out na, di ba? Hanap tayo ng ibang paraan. Paano pa mas lalamang dito against AP Bren? Yung mga arrows still connecting one after another. Ganito lang yun yung plano nila sa umpisa na ipoke lang ng ipoke yung laban, tapos si Carl nang bahalang sumilip dyan. Wait lang ngayon sisilipin din si X-Nova. Uy, nagamit na yung Tectonic Charge! Pero delikado ata kanyang buhay. Pamamaalam siya ng Lord JM. Hahabol din sa may badalikod! Pero dalawa kagad dapat tumalan si Imliquid Philippines. Aqua ay nagamit yung kanyang flicker pero sasalubungin pa rin! At susubsubin na ng TLP. Carlito ay tumawid. At kailangan umatras ang dalawang miyembro. Tumama na naman yung Abyssal Arrow para kay Sanji. Pero sabi ni Sanford, hindi pa ako tapos. Shizu versus Sanford. Susubsubin din. Pero si Carlito ay nandito. Pero may outplay din na mangyayari. Tornos na iwasan. James Max napakahapde. Atras muna sila dito. Pasag yung Torres sa may bandang gitna. Dalawa pa rin ang natitira. Sa inibert nilamahan pa. Abyssal Arrow at tatapusin na ng Team Liquid Philippines ang laban na ito. Ending